my beloved Boss Mike Cervera. Eto na mga kababayan ko, matindi. Pakinggan ninyo. Pasok! Ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Buying Rimulya na konektado ang madugong Dragon War ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nawawalang sabungero ilang taon na ang nakalipas. Base sa isang television interview ni Pinky Webb kay Rimulya sa Billionaire News Channel, ilang mga individual na suspect sa pagkawala ng mga sabungero ay konektado din umano sa Dragon War ng nakaraang administrasyon. Ipinagtanggol din ni Rimulya si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy matapos questionin ang kredibilidad ng testimonya nito tungkol sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabungero. Dagdag ni Rimulya na itutuloy nila ang kaso laban sa mga akusado kahit walang makitang buto matapos mapaulat na itinapon ang mga sabungero sa Taal at iba pang lugar. Matatandaan naman ng ibunyag ni Patidongan na si Atong ang mastermind sa nangyari na agad naman pinabulaanan ng kanilang kampo. Siyempre naman papalabulaanan yan mga kababayan, di po ba? Alam naman natin sino ba ang umamin sa kriming kanilang nagawa o ginawa mga kababayan. Di po ba? Matindi no mga kababayan, biruin ninyo. Konektado po. Oo, konektado. Kaya pala itong si Atong ang mga kababayan, nagpahayag na ipakita ko na rin naman sa inyo yan, na Mr. President, tayo naman magkaibigan. Mula pa nang kayo ay mayor ng Davao. Magkaibigan na tayo. Baka naman, tulungan nyo ko rito sa aking problema. Kaya pala, biglang naglaho na parang bula, mga kababayan. Nakaw! Di po ba? Naglaho na parang bula po yung mga sabungero at naglaho rin bula yung kaso, mga kababayan. Ngayon po si Bato, na nag-imbestiga sa kanyang komite, abay bigla-bigla ho ngayon mga kababayan nagsasalita. Defensive, kumbaga. Mga kababayan? Defensive! Eto na. Pakinggan ninyo. Ibinunyag ni Justice Secretary Jesus Crispin Buying Rimulya na konektado ang madugong Dragon War ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nawawalang sabungero ilang taon na ang nakalipas. Naku, mga kababayan, ito kaya yung nasasambit mga kababayan na may sangkot na isang senador? Hindi kaya yung nagkunya-kunyarian lang na nag-imbestiga pero iniwan din yon? Ayoko mag-isip ng masama pero sabi ko nga sa inyo, tila ba maraming katanungan sa aking isipan kung bakit bigla na lang iniwan nung nag-imbestiga na yan. Di po ba mga kababayan? Yung sa ating katanungan sa isipan, bakit nga ba? Bakit nga ba parang naglaho na parang bula? Itong mga mga issue ng sabungero. Nako, mga kababayan ko. Hindi kaya dahil malakas itong inaakusahan ngayon patungkol dito sa mga nawawalang sabungero, hayaan mo na yan. Kaibigan natin yung madadali dyan, kaya iwan nyo na yung pag-iimbestiga dyan. Di ba mga kababayan? Gawan nyo na lang ng kaso kunyari na siguradong maaabsuelto itong nasasaktal na to. Mga kababayan, di ba? Sabi ni Bato, nagdemanda po tayo dyan ng mga ganito. Alam naman natin mga kababayan, pwede hong pahinain yung mga kaso. Mga kababayan? Yung mga kaso na naisasampa sa korte. Di po ba? Sabi nga mga kababayan ni Boying Rimulya, kahit pa, Supreme Court o Korte Suprema, kayang-kaya na maapektuhan nito. Ito, maraming pera, marami. Yung pa kayang mga korte na sinampahan ng mga kaso, di syempre kayang-kaya lalo. Isipin nyo maigi yung mga kababayan, yung mga sinasabi nila. At pagtugma-tugmain natin, mga kababayan. Sabi ni Pachuchay, konti pa lang daw yung nagla-likes. Wala pa sa 1/4. Baka naman mga kababayan, malaking tulong po yan sa ating channel, yung mag-like kayo, mag-share at mag-subscribe kayo mga kababayan. Napakalaking tulong yan, Oo. So ngayon mga kababayan, Jojo Chavez,
Grabe, no? Matindi to. Oo, matindi. Tuloy. Base sa isang television interview ni Pinky Webb kay Rimulya sa Billionaire News Channel, ilang mga individual na suspect sa pagkawala ng mga Sabungero ay konektado din umano sa drug on war ng nakaraang administrasyon. Nako, mga kababayan ko, nakita nyo naman, konektado sa drug on wars, war on drugs, ng nakaraang administrasyon. Mga kababayan ko, Abilino BR, Yvette NP, ngayon lang kayo nadalaw uli. Rose Bagni, ano masasabi nyo rito? Konektado daw sa Sally Patience, Bobby A, Maripi Bailon, ito ng alin, Chris Chanel Paris, itong, pagkawala ng mga Sabungero, ay konektado sa war on drugs ng nakarang administrasyon. Sino ba yun? May war on drugs. Wala namang iba kung hindi yung butot balat ng nakakulong. Di po ba? Yan po yun, mga kababayan Konektado po. At ang meron pong pakananan, yung pong matanda na naging Pangulo ng Pilipinas na butot balat na lang daw. Sabi yan ng kaanak, hindi galing sa atin yan. Hindi chismis. Di ba mga kababayan ko? Yan ang matindi rito. So eto ba, tumatama na ba tayo mga kababayan? Kung matagal na ho kayo sa channel na to, alam nyo yung tinutukoy ko. Na talagang sinasabi natin at tingin ko, ang dulo na naman neto si Digong. Di ba? Nauna na nga dyan, dumidepensa na kahit hindi pa tinutukoy na si Digong ang konektado rin dito, dinidepensa na ni Banat Bay na ayon daw sa kanyang bubwit ay ang dulo ikukonekta si Pangulong Digong nila. Ronnie Di Guzman, maraming salamat naman di ba? Yun yan mga kababayan. Ngayon, nauna tayong nagsalita nun na itong pagkaka-analisa natin mga kababayan na ang tungo talaga itong si Digong mga kababayan mukhang tama tayo. Di po ba? Tama, no? Tama. Oo, Esther King. Sa lahat ng mga bagong dating, sa lahat ng mga bagong subscriber natin mga kababayan, huwag niyo kalimutan na mag-like. Di ba? BMBLB, Joey Cloud. Baka naman hindi pa kayo nagla-like tulad ni Priscilla sa Lagubang. Eto na mga kababayan. Labilin Sabiano, alias Dodong. Sige na! Bulong ko sa'yo, host. Anak ko, bulong mo na. Comment mo na dyan. Babasahin ko yan. Eto na. Walter Manuel, eto na. Ipinagtanggol din ni Rimulya si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy matapos questionin ang kredibilidad ng testimonya nito tungkol sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang Sabungero. Yan, mga kababayan, nandiyan na si Jerry Ramil na asawa po, hindi ho jowa, asawa po ni Priscilla Ramil, di ba, Leonora Brown? Nako, paano na, mga kababayan ko? Lahat halos mga kababayan ng kriming, kahindik-hindik, malagim, Alexandra Kitty, halos lahat po yan, yung malalagim, kahindik-hindik, at talaga namang, walang, kung masasabi nating, parang hayop, kung pumatay, ay mga kababayan yan dyan yung makikita mga kababayan, na itong nakarang administrasyon, ay ganyan sila, walang takot, walang awa kung pumatay. Patayan dito, patayan doon. Nako, mga kababayan ko. Matindi, no, mga kababayan. So, tingin ninyo, saan kaya ang dulo na naman neto? Ano kaya ang kahinatnan neto? Sana naman, Boying, no? Total naman, naumpisa mo na, baka naman na pagdating ng dulo, nabati na kayo, wala na naman to. Aba, babanatan ka namin. Mga kababayan, kailangan pag naumpisan nila, tapusin nila anumang maging resulta, anumang maging kahinatnan ng kanilang investigasyon, dapat may report sa sambayan ng Pilipino. At yan, mga kababayan, dapat pinupulis natin. Binabantayan, ibig kong sabihin. No, bantayan po natin. Kasi mga kababayan, marami hong mga kababayan natin ang humihingi ng hostisya.
Katulad kay Digong, wala po silang pagkakaiba. Ha? Eto mga kababayan hangga't ito ay hindi pa nahahatulan, mananatili pa ring inosente si Atong Ang. At ganun din naman si Digong. Pero mga kababayan ko, eto. Pansinin ninyo, halos walang pagkakaiba ng kasalanan o ginagawa itong Atong Ang kung totoo itong mga paratang. At kay Digong, mga kababayan, kitang-kita nyo naman, patayan, patayan, patayan. Kay Digong, kay Atong, ganun din. Ang inaakusa, patayan, patayan, patayan. Kita nyo mga kababayan, ano? Ano ang ikinukonekta rin? Sugalan, sugalan, sugalan. Dito naman kay Digong, sugalan, sugalan, sugalan. Kita nyo, no? May pagkakaparehas, malaki. Antindi mga kababayan, ano? Antindi. Di ba? Ano yun? Boss Mike, anong sugalan kay Digong? Di, pogo, pogo, pogo. Pogo sa Bamban, pogo sa Porac, at pogo kung saan-saan. Di ba? Kay Atong Ang, online sabong din sabungan din sabungan doon. Kita nyo? Kaya alam nyo mga kababayan, sa totoo lang, itong online sugal, tinalakay nga namin kanina sa Radyo Pilipinas, kung napanood nyo, sino ho nakapanood sa ating interview doon. In-interview po tayo ni Boss Kiko Flores. Yan nga yung ating tinatalakay na tayo mga kababayan ay tumututol dito sa mga pasugalan. Sabi ko nga mga kababayan, ang tanong payag daw ba, sang-ayon ba daw ba tayo dito sa pagtanggal ng mga platform o channel o mga pages na nagpo-promote ng mga iba't ibang klaseng online gaming. Mga kababayan, siyempre, sang-ayon tayo doon, mga kababayan. Eto nga mga kababayan kung inyong mapapansin, di po ba? Ang sugalan sa mga komunidad, sa baryo o sa ampaman, bawal po ang magsugal Bawal ang humawak ng baraha. Ano po? Bawal ang buntayog. Bawal ang karakrus. Di ba? Tapos mga kababayan, yung online pwede. Anong pagkakaiba nun mga kababayan? Kung ikaw ay magkakarakrus sa inyong kanto at kung ikaw naman ay magtotong its sa balkonahe mo. Mga kababayan? Kita nyo? Bawal yun. Pero yung online pwede. Saan ka nakakita ng ganyan? Eto pa masakit. Kita mo, alam ni Joey Clouds na bawal ang tong its, bawal ang Lucky 9, bawal ang Pusoy 2, bawal ang Pusoy, bawal ang 41, kung ano mang katawagan nyo sa sugal sa baraha. Bawal po yan di po ba? Pero bakit? Kung bawal po sa loob ng bahay ang magsugal, bawal ang magkarakro sa kalsada, bakit sa internet pwede? Di po ba? Kaya alam nyo mga kababayan, kami nananawagan sa mga kaparehas nating mga vloggers, influencers, na sana samahan nyo kami na puksain at mapigilan itong pagpopromote. Kasi nagiging kasangkapan tayo Nagiging kasangkapan tayo sa mga gawain na hindi naman nakakatulong sa ating mga kababayan. Sabi ko nga mga kababayan, etong sugal na ito tandaan nyo po, etong sugal na ito mga kababayan marami na hong naghirap dyan. Ang yumayaman dyan mga kababayan, yung tulad nila Atong Ang, yung mga namumuhunan. Yun ang yumayaman. At ang problema pa't masakit, ang sugal po nakaka-addict. Imbis na ikaw makagawa ng mas nakakapakinabang para sa sarili mo at pamilya mo, ayun nakakalimutan mo na. Dahil ikay nalilibang na sa pagsusugal. Di po ba mga kababayan ko? Ganon, Yan, tulad nino. Yan, tulad nung si Butike. Di po ba mga kababayan ko? Ayan, dapat i-take down yung mga channel ng mga yan. Dahil po mga kababayan, kita nyo naman, yung pagpo-promote lang nila, mga kababayan,
ng mga sugal na yan, malaking bagay yon. Ang mga sumusunod sa mga ganyan tulad nila, yan, yung butike, mga kababayan, yan po ang mga sumusunod yan, mga kabataan, mga minor de edad, teenagers, mga kababayan. Yan po yung mga naiimpluwensyahan nila. Yung ating mga anak, yung ating mga pamangkin, yung ating mga apo. Yan po kita nyo mga kababayan, baka mamaya, hindi nyo lang napapansin na yung inyong mga wallet nababawasan. Oo. Yung pala, kinukuha na mga kababayan o kinukupit na ng inyong mga anak, inyong mga apo. Tapos pinapa-cash in. Tapos nandoon na sa isang sulok yung anak ninyo, nalululong na pala siya sugal online. Di po ba mga kababayan ko? Yan yun mga kababayan ko. Kaya alam nyo mga kababayan, maganda samahan nyo tayo, samahan nyo kami sa panawagan na ito maasawata, mapigilan para ito ay mawala na ng tuluyan. Itong mga online sugal. Ano po? Yan, scatter pa more, sabi nga ni Belen Reyes. Kita nyo, no, mga kababayan? Online sabong, online karera, at marami pa pong iba. Meron pang pula puti. Meron pang 1-2. Ang dami. Grabe, ang dami. Yan, oo, JJ Sales. Samahan nyo na lang kami. Magmahal na lang tayo ng totoo sa marami. Yan po. Ang mahalaga, magmahal na lang tayo. At least sisipagin pa kayo. Kasi kailangan nung mga yon ng suporta nyo. Kaya kailangan magsipag kayo ng husto. Di po ba? Yung isang trabaho, kung kailangan nyong gawing maging 5, yung trabaho nyo, gawin ninyo. Yung isang trabaho nyo para kay Aida. Yung isa para kay Pe. Yung isa para kay Lorna. Yun, mga kababayan. Eto na. Dagdag ni Remulla na itutuloy nila ang kaso laban sa mga akusado kahit walang makitang buto matapos mapaulat na itinapon ang mga sabongero sa Taalig at iba pang lugar. Paano yan meron na ho nakita. Di po ba? Meron na hong mga pinaghihinalaan na mga buto ng mga sabongero ang na-recover po diyan po sa Taal Lake. Yan po ay balitang-balita kamakailan para eksaminin daw po at masigurado kung ito daw po ay yung mga buto ng ilang mga sabongero na nawawala. Ayos. Ayos yan. Matatandaan naman ng ibunyag na patidongan na si Atong ang mastermind sa nangyari na agad naman pinabulaanan ng kanilang kampo. Yan na nga mga kababayan ko. Talagang dinidiin po rito, ito nga pong si Atong Ang. Siya po ang tinuturo na mastermind at may pakana. Ngayon naman mga kababayan, paano? Paano na iuugnay itong si Digong kay Atong Ang? Mga kababayan, di umano yung mga kapulisan daw o yung mga kumikitil ng mga pinaghihinalang adik nung panahon ni Digong ay sila rin daw yung mga pulis na yung. Hindi mga kababayan. So yan ang balita. Patungkol nga dito, siya Digong sabit sa pagpatay sa mga sabongero. Our beloved Boss Mike